So yesterday during our prayer meeting, online prayer meeting sa Pilipinas, nag-share si Nanay Dolly, isa sa mga workers sa ministry namin ng karanasan niya sa pagdi-devotion. Kasi 'di ba sa Pilipinas nawawalan ng tubig, nawawalan ng kuryente. Tapos active siya na worker. Active siya sa ministry. Tapos nawalan ng tubig. Ang dahil lang nangyari doon, nagtipon ng tubig, tapos hanggang sa kinagabihan, hindi na pala siya nagde-devotion. Hanggang sa umabot na yun ng 1 month, tapos na ano na lang niya, nakausap na lang siya ni Lord na, bakit kaya kahit puno ng tubig yung bahay namin, pero parang kulang ako, spiritually speaking. So, nabang nag-share siya, kasi siya yung na-sign ko doon na mag-share, na-remind ako ng Panginoon na pag-aralan ulit itong Luke 10. Alam na natin to kasi dito yung ginamit na verse niya. Yung Martha and Mary, they worship and serve. Alam na natin to. Napaka-familiar to sa atin. Pero babalikan natin upang ipakita sa atin na katulad nung na-comment ni Jolen sa ating group chat, busy karamihan sa kingdom, pero nakalimutan yung king. Kasi sa loob ng kingdom, hindi mabubuo ang kingdom kung walang king. Nuggets? Hindi tayo pwedeng sa kingdom lang ng kingdom na gawa. So, don't let ministry replace intimacy. Magkatunog yung salitang ministry at intimacy. Parehas nagtatapos sa Y, pero magkaiba po yan. Ang ministry, paggalaw natin, ang intimacy, yung fellowship natin sa Diyos. Dapat nauuna yung intimacy natin sa Panginoon, nagiging bunga lang yung ating pagmi-ministry. Hindi mo maaaring ma-full mo ang mga tao na nagsiserve ka, na gumagawa ka para sa Panginoon, pero sa harapan ng Diyos, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng intimacy mo sa Kanya. So, hindi lang dapat active tayo sa ministry. Magbigay nga tayo ng mga ginagawa sa ministry. Usher. Music. Ano pa ang ginagawa natin sa ministry? Bible reading, scripture reading. Ano pa? Si ate, nag-aano sa mga bata, sa children ministry. Diba? Meron dito sa mga sate. So, maraming pwedeng gawin sa ministry. Pero ang tanong, bunga ba yun ng intimacy mo sa Panginoon? Never na magre-replace ang intimacy natin. Never dapat siyang i-replace sa ministry. Intimacy first before ministry. Okay, so kung may mga Bible kayo, pwede kayo makipagbukas, pero nandyan na din naman, kaya hilingin ko lang kayo na makipag-participate kayo kasi syempre Bible study to. Kung ano yung inaano ng facilitator, dapat nag-ano din yung mga students. Okay? So, context po niyan sa Luke 10:38 to 42. Katulad ng sinabi ko, alam na natin yan. There is a story about Martha and Mary, yung magkapatid. So, beginning from verse 38, pabasa nga dito sa Care Group 1 and then Care Group 2 dito sa kabila. 38 and then 39. Paki-open na po yung mic nyo. Okay. Si Brother Rod daw magbasa ng 38. Sa 39, sino po magbabasa sa inyo? Ikaw na, Kuya Lee, kasi ikaw naman may hawak. 1, 2, 3, go! Luke 10:38. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him to her house. 39. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. Ayan, thank you po sa inyong pag-participate. So, dyan sa makikita natin sa verse 38, it happened as they went po, si Jesus po ang naglilid po dyan, kasama yung kanyang mga alagad. Hindi na nabanggit dyan yung a certain village. Di ba, pumasok po ang Panginoong Hesus sa certain village. Ang binabanggit po yan, kung makikita nyo sa John 11 and John 12, yan po ay sa Bethany. Diba? Sa Bethany, nandoon si Mary, Martha, and Lazarus. Doon sila. At alam ko sa pag-aaral, parang malapit na lang yan sa ng Jerusalem. So, sa Bethany, yung a certain village. And a certain woman named, sino yung unang karakter natin? Martha.
welcome him into her house. So si Martha, maaring famous na si Jesus at that time. Tapos si Martha, ano siya, talagang welcome niya ang Panginoon. Magandang indikasyon yon dahil maraming nagsasara ng pinto sa Panginoong Jesus nung siya ay nagmi-ministry. Hindi lahat ng tao nagbubukas para sa Panginoon. Nuggets? Hindi lahat. But Martha have a heart to open her house para sa Panginoon or para sa gawain ng Panginoon para siya ay makapagturo. So, second character po, and she had a sister called Mary. So, si Mary po, who also sat at Jesus' feet and heard His word. So, kilalang-kilala natin si Martha and Mary kasi pamilya na nga sa atin yan. Ang magkakapatid ay si Martha, Mary, and Lazarus. Si Lazarus yung binuhay na mga nangamuli ng Panginoong Jesus. So, dito makikita natin si Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His word. Dahil po, si Mary, naupo siya sa paanan ng Panginoong Jesus. Kung titingnan natin yung cultural background ng mga Jewish, hindi pinapayagan na maupo ang babae sa kanilang mga rabay. Ang mga pag-aaral po dati ay exclusive lang para sa mga male. Para sa mga male lang po. Kasi hindi pa ganun kamodernasasyon ng panahon na yon. So, kung titingnan niyo yung Jewish culture niyan, hindi dapat si Mary umuupo sa paanan ng kanyang rabay. However, binalik ni Mary yung ganong tradisyon. Hindi siya nalimitahan. Umupo pa rin siya sa paanan ni Jesus. And I believe, even Jesus, pinayagan niya pagpapakita na ang Panginoong Jesus wala siyang tinatangi. Both men and women is open to be a disciple. Not on the 12 disciples. Hindi ko po tinutukoy yung mga apostles na 12 disciples. But doon sa as a disciple as a whole. As kabuuan ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Kasi yung, di ba pag sinabing rabbi, nagtuturo. Si Jesus nagtuturo. Tapos, nakaupo si Mary doon sa paanan ni Jesus. So, dahil siya ay naupo, nakakarinig siya ng salita ng Panginoon. So, a little application po dyan. Kasi ang salita ng Panginoon, tulad nung ginamit ko nung kagabi sa Romans 15:4, all the things were written for our instructions. Meaning to say, the Word of God is not written to us. It is not directly written to us, but it is through us. Meaning to say, meron tayong lesson na makukuha dyan sa kaganapan na yan. Nasusundan niyo po ba? Kasi baka mamaya, si Mary at si Martha lang yan, anong kinalaman ko dyan? No. Even Apostle Paul said, all the things were written, it is written for our learning, for our instruction. So, hindi tayo nagmi-misapply agad-agad. Tinignan natin yung pangyayari, pero mayroong binibigay na lesson sa atin dyan. Lesson number 1. Lahat ba na umuupo sa paanan ng Panginoong Jesus ay natututo? Krung. Hindi daw. Hindi. Pero, katulad ni Mary, kung hindi ka ba mauupo sa Panginoong Jesus, makakarinig ka kaya ng salita ng Diyos? Hindi rin. So, ang hunang hakbang, maupo ka sa paanan ng Panginoong Hesus. Pagkaupo mo sa paanan ng Panginoong Hesus, buksan mo yung pandinig mo, buksan mo yung mata mo para makita mo yung sinasabi ng salita, buksan mo yung puso mo. Katulad nito, mapalad kayo kasi nakakarinig kayo ng mabuting balita, yung iba umalis na. Well, hindi natin kinokondem kasi may iba-iba silang mga sa buhay. However, ikaw kasi ang pumipili para maupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Hindi ka pipilitin ng Panginoong Hesus. Hindi kanya i-condemn, hindi kanya, mangungusap siya sa puso mo, pero ikaw ang mayroong desisyon na maupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Ang tanong, nauupo ba tayo palagi sa paanan ng Panginoong Hesus? Or galaw na lang tayo ng galaw sa ministry, pero yung intimacy natin sa Panginoon, napapabayaan natin. Again, paulit-ulit tong naririnig sa church, pero ang tanong, nai-apply ba natin? Like yung karanasan nga ng aming isang workers namin, na nagising siya ng Panginoon dahil, 1 month na nag-iipon ng tubig.
Pero kulang pa spiritual yung tubig na nagmumula sa Panginoon na bukal, sinasabi doon, natutuyuan na pala siya sa kaloob-looban niya. Pwede kang magmukhang maayos sa paningin ng mga tao sa ministry, pero sa loob, tuyong-tuyo ka na pala. Kasi dyan, you need to be like Mary, who seated at the feet of Jesus. Decision yon, and then heard His word. Balikan ko yung tanong na lahat ba ng nauupo ay nakakarinig talaga ng salita ng Diyos? Nag-process na po ba sa isip natin yung tanong na yon? Lahat ba ng nauupo sa paanan ng Panginoong Hesus ay talagang nakakarinig ng salita ng Diyos? Punta tayo doon sa parang karanasan. Nagdesisyon ka na, Lord, sa umagang ito magbabasa ako ng 15 minutes na sa salita mo, magbabasa ako ng 20 minutes, then nagbasa ka na, nagbukas ka ng Bible, and then nagbabasa ka na, tapos biglang meron ka palang gagawin, tapos biglang kung nagluluto ka, papatayin mo, kung mas mamaya isipin mo na may gagawin ka. Kahit nakaupo ka na, hindi agad-agad na ang isip natin na focus doon sa binabasa natin. Maraming distraction. Kaya, unang level, magdesisyon kang maupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Pangalawang level, yung mga distraction, kailangan mo yon alisin at ipaglaban talaga na nakafocus ka. Give to the Lord an undivided focus. Talagang attention. Di ba pag sinabi ng Korean, chariot, talagang mag-aano ka dahil kailangan mong mag-focus at mag-attend. Di ba sabi nga sa Proverbs 4:20-24 na incline your ear to my saying. Di ba? So, diyan kasi para tating pinaghihimay-himay dahil based sa kahit marinig natin ng marinig yan, katulad ng mga message kanina, magaganda yon. Pero yung message na yon, kung hindi natin i-apply sa ating mga buhay, baliwala. Kahit gaano siya ka-theologically correct at buong-buong nakaano doon. Tayo kasi ang may kinalaman doon. Parang respond natin yung sinasabi ng word. So, katulad ba ni Mary, hindi ko to tatanungin sa inyo na parang kailangan nyo sumagot. Tanungin na lang mismo sa sarili nyo. Katulad na ba ako ni Mary na nauupo sa paanan ng Panginoong Hesus? Kapag ba ako ay nauupo, talaga ba akong nakakarinig ng salita ng Diyos? Talaga bang nakakatanggap ako ng salita ng Diyos? Kasi ulit-ulitin kong sabihin to, maaaring nandito tayo yung diwa natin ngayon, pero yung isip natin, yung lulutuin mamaya, yung kakainin mamaya, yung gagawin mamaya, paano yung pagpasok ko bukas, maraming umaagaw ng atensyon sa kaisipan natin. Sabi nga ng isang Christian psychology, ang tao daw, kaya mo lang siyang i-focus ng 10 minutes. After nun, yung mga isip niya, kalat-kalat na. Kaya magdidesisyon ka talaga na ibalik mo yung focus mo at mag-ano ka talaga, maging attentive ka talaga. Okay? So, nalaman natin yung dalawang characters. Sino ulit sila? Martha. So, yung isa, yung contrasted po yan ha. Yung action ng isa, welcome si Jesus sa kanyang tahanan, pero I think si Mary talagang winelcome niya ang Panginoong Hesus sa kanyang puso, hindi lang sa bahay. Sa background ni Mary po, siya po yung nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoon. Yung ginamit sa paa ng Panginoong Hesus at ginamit yung kanyang mahabang buhok. Yun si Mary. Yun sa ginawa ni Mary. So, makikita natin dyan, even babae siya at hindi siya dapat umuupo doon sa rabay, pero umupo siya. Binali niya yung ganong cultural tradition ng mga Jewish at that time. Okay? So, sa verse 40, balikan natin si Mary. Yung mga nasa likod po, pabasa naman ng verse 40. Ate Se, can you read? But Martha was distracted with much Hindi ka na marinig. Sige ulit, Te. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Thank you po. So, ang pinaka-title, di ba natin kanina, Don't Let Ministry Replace Intimacy. So, nakita natin yung intimacy kanina ni Mary na naupo siya sa paanan ng Panginoong Hesus. Pero in context, talagang pinapakita dito yung contrasted ni Mary at ni Martha. Yung decision na ginawa nila. Si Mary,
hinighlight ko na po dyan. I mean, si Martha, sabi dyan, Martha was so distracted. Kaya tinatanong ko sa inyo kanina, lahat ba na naupo sa paanan ng Panginoong Yesus ay talaga bang nakikinig? Kasi may mga distraction dyan. Pero si Martha po, distracted siya. Makikita natin dyan, maaring, kung i-imagine natin, baka naghihiwa ng patatas, ng sibuyas, ng ano pa man. At gusto niya na mapaayos talaga yung gathering doon sa bahay niya. So, with much serving, pinapakita natin dyan na talagang si Martha, distracted siya dahil sa pagiging abala niya para mag-serve. And she approached him and said, kasi po doon, distracted si Martha, tapos with so much serving. Kasi kapag ikaw ay minsan ay nasa ministry, akala mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Totoo naman na para sa Panginoon talaga yung ginagawa mo. Don't get me wrong. Pero, darating ka doon sa point na pag pinagpalit mo yung ministry sa intimacy mo sa Panginoon, bukod sa distracted ka sa serving, tatanungin mo pa ang Panginoon. Katulad ni Martha, Lord, do you not care? That's the question ng isang lingkod na parang real naman yung question niya. Parang valid naman yung question niya. Kasi nga, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Yung salita dyan na serving and serve, yan po ay ministry na paggalaw. Yan ba intimacy o ministry? Ministry yan. With so much serving, to serve alone. Therefore, tell her to help me. So, dyan inuutusan ni Martha ang Panginoong Hesus, bukod sa kinestyon niya ang Panginoong Hesus, o tinatanong niya ang Panginoong Hesus, inutusan niya din ang Panginoon na, Lord, pwede po ba na sabihin mo sa kapatid ko na tulungan man lang ako sa ginagawa ko? Kasi dyan po, hindi po pinapakita na masama yung ginagawa ni Martha. Don't get us wrong. Maganda yung ginagawa ni Martha. Nagsiserve siya, gusto niya na mapaayos baari yung pagtakbo ng Bible studies. Isipin na natin yung parang Bible study ni Jesus doon sa tahanan nila. At gusto niya na mayroong kakainin yung mga bisita niya, maaring mga ganon. O kaya gusto niya talagang maayos na maayos. Diba? Pero pinapakita ng talata na yan sa verse 40, distracted si Martha. Maaring nakakarinig siya ng salita ng Panginoon, pero ano na lang siya, parang malayo siyang boses. Parang nagtiteach si Jesus, nagngangaral si Jesus, tapos siya maaaring nasa kusina, naghihiwa ng kung ano-ano, nag-aayos ng kung ano-ano. So, nakakarinig naman siya, pero parang yung boses parang echo na lang. Parang malayong boses niyang naririnig. 'Di ba? So, maaari lang, sa akin lang yun. Hindi sinasabi ng verse diyan, pero maaaring ganon sa imagination natin. So, minsan, diyan sa part na yan, ipunta natin sa application. Nakikita ko diyan minsan na, based sa karanasan din, na kapag wala kang intimacy sa Panginoon at nauuna palagi yung ministry, matatanong mo ang Panginoon, Lord, do you not care na nagsiserve ako alone? Nakikita mo na parang ikaw na lang gumagalaw sa ministry. Nakikita mo na parang, Lord, pwede po bang kausapin yung kapatid ko na to, na si ganito, na tulungan man lang ako na ganito. Palaging nakikita mo yung ginagawa mo. Which is maganda po yun. Wala akong sinasabing pangit yun. However, may pinapakita kasi na lesson dito ang Panginoon sa atin. Nasabihin niya yan sa mga dulo mamaya. Pero kapag nauuna ang ministry, ang natatanong mo palagi, do you not care? Natanong po ba natin yun minsan? Lord, ayaw mo bang mapaayos yung ministry? Ayaw mo po bang mapaayos yung mga ginagawa sa loob ng ministry? Lord, bakit parang ako na lang nagsiserve? Bakit si ganito hindi mo siya magamit? Pwede po bang kausapin mo siya na siya muna, Lord? Diba? Kasi kahit sabihin ng leader na i-assign ka sa ganitong gawain, kung ikaw, hindi ka ba nakakausap ng Panginoong Hesus doon, para kang tawag dito, may katigasan ka pa ng puso doon. Ang leaders, nandyan lang yan para encourage ka, palalahanan ka, kausapin ka. Pero at the end of the day, ikaw pa rin talaga ang
bubukas ng puso mo para mo gampanan yung pinapagawa sa iyo. Let's say for example, nilagay ka sa usher. Siyempre kakausapin ka ng leader na pwede po ba ganito, ganyan, ganyan. Tapos, pag nandun ka na, dapat ang bunga ng paggawa mo na yon, ng ministry na yon, ang pinag-uugatan yun nung intimacy mo sa Panginoon. Ang tanong, meron ka ba talagang time na nagbukas ng Bible personally? Hindi dito ha, hindi dito. Personally. Kasi yung intimacy sa Panginoon, private yan. Katulad halimbawa ng sinasabing pray without ceasing. Pero ang ginagawa na ng mga manampalataya ngayon is scroll without ceasing sa social media. 'Di ba? So hindi natin sinasabi na pray without ceasing is talagang 24/7 kang nagpe-pray na nagpe-pray. No, you can choose na hati-hatiin yung mga ginagawa mo sa buhay at mag-set ka talaga ng time na mag-pray sa Panginoon. Hindi naman sinasabi na hindi na tayo mag-enjoy. Hindi naman po yun yung kino-convey nating mensahe dito. Sinasabi lang dyan na kapag na-focus ka sa ministry at wala kang intimacy sa Panginoon, distracted ka. Ang lagi mong makita yung hindi nagawa ng kapatid. Ang lagi mong nakita yung kakulangan ng kapatid. Ang lagi mong nakita, magaling ka, siya hindi. Ikaw maayos ka, siya hindi. Ganun ang palagi mong makikita. So, dito, intimacy talaga bago ang ministry. Nakita po ba natin yung danger kapag ministry ang inuuna natin? Nakikita ba natin yung danger kapag ministry ang inuuna natin? Matutulad ka kay Martha. Lord, do you not care? Do you not care that I serve alone? Do you not care? Laging matatanong mo ang Panginoong Hesus, bakit? 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 Okay? Ano lang ako dyan ng isang sentence. Ang sabi ko dyan, being with Christ comes before doing it for Christ. Dati pa tinuro na sa amin yung kaibahan ng being tsaka doing. Ang being po, ito yung katangian natin. Ito yung pagiging tayo. Yung doing, from the word do, paggawa mo. So, being with Christ, kasi doon tayo na namomolde ng Panginoon, na maupo ka sa paanan ng Panginoong Hesus, magbasa ka ng salita, mag-pray ka, yun yung pagiging being mo kay Christ. Tapos, susunod na yung doing mo para kay Kristo. Hindi dapat nauuna ang doing sa being. Ano siya, tawag dito, hindi tayo nilikha ng mga human doing. Tayo yung mga tinatawag na mga human being. Human being tayo ginawa, hindi tayo human doing. Ang mga robot talagang ginawa yan para mag-function. Pero tayo bilang mga tao, tayo yung mga human being. Okay? Hindi sinasabi na hindi tayo gagawa. Kundi mauna palagi yung pagiging being mo kay Kristo. Na nag-intimate ka muna sa Panginoon, kinatagpo mo siya, kinausap mo siya, kasi doon hindi ka matutuyuan. Nagpo-flow yung rivers of water na pinapangako ng Panginoong Hesus kapag being ang nauuna bago yung doing. Okay? Nakita po ba natin yung kaibahan ng being tsaka doing? Maliwanag po ba ang ibig sabihin ng being at tsaka doing? Magbigay nga tayo ng human being. Ano yung human being mo? Bilang tao, ikaw ay Kumakain. doing na yon. Ikaw ay kumakain. Yun ay doing mo. Ikaw ay ikaw ay, yung katangian mo, human being mo, ikaw ay tahimik. Ikaw ay mabait. Ikaw ay matalino. Ikaw ay nag-iisip. Ganon. Ang human doing mo, yung ginagawa mo. Parang ganon. Ikaw ay kukuha ng tubig. Parang ganon. Yun yung pag-act natin. So, parang halimbawa, ang human being mo, ikaw ay masikaso, kaya yun ang katangian mo na kahit hindi ka nautusan, gagalaw ka. Parang ganon. Yun ang human doing, yung act mo, yung act of service mo. Okay, so si Martha, nauna yung pagiging doing for Christ. Pero si Mary, na Bisaya naman doon. si Mary, nauna yung pagiging being with Christ niya. Okay? Si Mary. So being with Christ comes before doing for Christ.
Siyasatin natin yung ating mga puso at ating mga paglilingkod. Doing for Christ na lang ba ako, which is the ministry, or being with Christ ang nauuna sa akin, which is intimacy. Okay? Pag nauna ang ministry, I can tell you 100% based on 14 years in experience, madidrift away ka. Pwede ka magpanggap na puno ka sa harapan ng mga tao, pero sa loob, kulang na kulang ka na. Madidrift away ka. So, dito kung babalikan natin, sabi sa 41, dito naman, sa mga nasa likod ulit. Si Jolen, nasa inyo na yung mic. Si Ate Aiza na lang kasi babae yan. And And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. ayan. So nasusundan po natin yung pangyayari, no? Kasi ang sabi ni Martha, Lord, do you not care? Kasi si Martha ay distracted with so much serving. Kaya ang sabi dito, syempre, in-approach ni Martha si Jesus at ang Panginoon, tinanggap niya yung tanong na yon, kaya sumagot siya. So sabi diyan, and Jesus answered and said, naka-highlight na kulay red kasi that word comes from the mouth of Jesus directly, from the mouth of God. So sabi niya, Martha, Martha, 2 beses. You are worried and troubled about many things. Kasi nga, distracted si Martha sa pagsiserve, sa mga ginagawa niya. Pero sinagot siya ng Panginoon, you are worried and troubled about many things. Abalang-abala ka sa maraming bagay at nag-aalala ka. Yan ang nangyayari kapag ministry ang nauna. Application na naman tayo para mabilis ang apply na agad. Yan ang nangyayari kapag ministry ang nauna. Mas nagiging worried ka at nagiging troubled ka, makakain at makakain ka ng ministry. Kapag hindi nag-uugat yung ministry mo sa intimacy mo sa Panginoon, makakain at makakain ka ng ministry. Palagi ang naiisip mo yung paano ba. Maganda po yun na iisipin mo paano mapapaayos yung mga tao, paano mapapaayos yung ministry ng ganito, paano mapapaayos yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Pero hindi yun ang pinapauna sa'yo ng Panginoon. Intimacy first before ministry. Martha, sa mga pag-aaral namin dati dyan, kapag isang beses kang tinawag, okay pa. Pero kapag 2 to 3 na, kinukuha talaga yung attention mo. Natandaan natin si Peter, nung tinawag siya ng Panginoon, nung nabuhay ng Panginoon Jesus, tapos tinawag siya na bago siya ilagay sa talagang leadership. Ilang beses, di ba, tinanong ng Panginoong Jesus kung mahal mo ba siya? Mahal mo ba ako? 3 beses siyang tinanong. Sabi nga sa amin dati, pag isang beses okay pa eh. Pero pag paulit-ulit na, talagang gusto ka talagang i-capture ng Panginoon yung attention mo. Martha, Martha. Darlene, Darlene. Karina, Karina. Jolen, Jolen. Diba? Naano ko lang yung experience na yan kasi nga, doon sa experience ni Nanay Dolly. From the beginning na ipinagpalit niya ang Panginoong Yesus sa pagsasalok niya ng tubig, alam niya na nangungusap na ang Panginoong Yesus na dapat unahin niya first thing in the morning ang Panginoon. Kasi yung mga nanay, akala nila mas maraming oras sila sa Panginoon dahil sa loob lang sila ng bahay. Pero kahit nasa loob ka ng bahay, marami pong distraction doon. Magluluto ka, magsasaing ka, maggagawa ka ng mga gawaing bahay, mag-aalaga ka ng apo mo, mag-aalaga ka ng anak mo. Hindi lahat ng nasa loob ng bahay ay talagang mayroong panahon sa Panginoon. Di ba, minsan parang iniisip natin, Lord, pagkatapos ko ng 20 years na pagtatrabaho, gusto ko na lang mag-full time sa iyo na pag hindi mo sinimulan ngayon, kahit nandoon ka na sa age mo ng seniority, kahit doon, hindi mo mabibigay yon. I can tell you, kung hindi ka palang nag-practice ngayon, sa palagay mo makakapagbigay ka sa Panginoon ng 2 hours, 3 hours, doon sa senior na edad mo. Based sa karanasanay. Hindi. Kaya dito, pinapakita sa atin na talagang mauna yung intimacy natin sa Panginoon palagi.
Kasi ito ang nangyayari kapag ministry ang inuna mo. Maganda po dito sa verse 41 kasi pinapakita ng Panginoong Yesus nasaan si Martha. Nasaan yung kalagayan niya. Na siya ay troubled, na siya ay worried. Ito yung pinakita ng Panginoon sa kanya, ito yung kinalalagyan mo. Hindi para i-condemn na, kasi Martha, bakit kasi inuna mo itong ganito? Hindi niya dinirect na ganon. Pero pinapakita niya, Martha, Martha, you are so worried and troubled about many things. Again, yan ang nangyayari kapag ang ministry ang inuuna mo, nang wala kang intimacy mo sa Panginoon. Mamaya tatawag ako ng mga kapatid na meron silang karanasan sa pagdi-devotion nung nagsimula silang mag-devote sa Panginoon. Kaya sa verse 42, ang last verse natin dyan, but one thing is needed. So, pinapakita ng Panginoon na hindi naman masama yung ginawa talaga ni Martha. Winelcome niya sa tahanan ng Panginoong Yesus, nag-conduct doon ng pag-aaral, tapos gusto niya mapaayos, pero sinagot din siya ulit ng Panginoon. Bukod sa abalang-abala ka, ang sabi niya dito, Ate Mabel, pabasa nga ulit. Saan po yung mic? Pabasa ng buong 42. Opo. Basa. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. Okay. So, dyan po pinapakita, di ba, what one thing is needed. Doon pa lang, one thing is needed. One thing is needed. And Mary chosen that good part. Ano yung one thing is needed? Na dapat, nauuna ka munang maupo sa paanan ng Panginoong Yesus, which is yung intimacy natin sa Panginoon. One thing is needed. Hindi naman sinasabi pag sinabing one thing is needed na hindi na kailangan yung serving. Mahalaga din po yung serving kasi byproduct yon. Pero sabi dyan, and Mary has chosen that good part. Sino yung pumili ng pinaka the best? Si Mary. So ano yun? Hindi ba the best yung pinili ni Martha? Based dyan, talagang Mary chosen the good part. Kumbaga parang, halimbawa sa isang chicken, ano ba yung pinaka good part sa chicken? Legs ba? Thigh. Sabi? Kasi daw yung pinaka-healthy, yung, tama ba yung dito? Ay, breast pala yun yung pinaka-healthy na sinasabi kanina. Pero, thigh ang pinipili ng karamihan. Ako kasi, nung pagkabata ko, alam kong good part, yung legs. Alam ko yun yung pinaka-good part. Yun yung pinag-aagawan namin dati. Oo. Yun. Pero, dyan, balik tayo, sabi dyan, but Mary chosen the good part and it will not be taken away from her. So, pinili ni Mary ang pinakamaganda at hindi yun aalisin sa kanya. Kasi nga, ang kaugnayan po yan sa verse 41. Sa verse 41, ipapakita sa'yo ng Panginoon, like Martha, ipapakita sa'yo ng Panginoon saan ka, kalagayan, ano yung mga kaabalahan mo sa buhay, ano yung kabisihan mo sa buhay, pero ipinakita yun para kadalhin doon sa gusto niyang pagdalhan. Ang gusto niyang pagdalhan sa 42 is piliin mo na maging priority mo ang maupo sa paanan ng Panginoong Yesus. Nakikita po natin yung pagkaka-connect-connect niya. Hindi siya hiwa-hiwalay. One thing is needed and Mary has chosen that good part. Kapag pinili mo na ang good part, hindi aalisin sa iyo ng Panginoong Hesus yon. Hindi yun aalisin ni Lord. Talagang pinili mo kung ano yung pinakamaganda. Okay? Number 1, lesson that we can learn, ikaw ang pipili na maupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Number 2, kapag nakaupo ka na sa paanan ng Panginoong Hesus, maging focus ka sa ibinibigay mo. Maging committed ka. Halimbawa, committed ka na 20 minutes sa umaga, 20 minutes sa gabi, o 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi. Maging committed ka doon. Consistency, kailangan din yon. Kung ibinigay mo na ng Monday to Saturday yung ganong practice, kasi po spiritual discipline yon, then, i-consist mo na ganun talaga ang ginagawa mo. Kasi, kung pinili mo yon dyan sa 42, kung pinili mo na yon, hindi yun aalisin sa'yo ng Panginoon. Sinasabi din ng mga Christian psychology, para mo maging part na ng buhay mo yung isang bagay na gawain, kailangan mo siyang gawin tuloy-tuloy ng 21 days. And then after 21 days, and then another 21 days, hanggang sa maging buhay mo na. Pero napaka-crucial ng 21 days. Kasi magbabasa ka ng Monday, Tuesday hindi, tapos magbabasa ka ulit ng Wednesday, tapos Saturday na ulit. Sa mga unang level, ganun ang mangyayari sa'yo. Pero kapag isipin mo lang yung tuloy-tuloy mo lang ginawa, yung isang bagay na yon, magiging buhay mo na siya. Yun yung sinasabi nila. And based experience
Totoo po yun. So, wisdom. Puntahan natin kasi ang pag-aaral nga ng salita, hindi yan yung parang malaman mo lang yung sinasabing karunungan at magkaroon ka ng knowledge. Ang wisdom po, yung ability mo na ma-apply yung pinag-aralan mo. So, dito, nakuha natin na yung don't let the ministry replace intimacy, ito yung lesson na binibigay natin ngayong hapon na ito. Pero ang tanong, na-apply ba natin? Yan kasi ang wisdom. Papasok dyan ang wisdom. The ability to apply yung natutunan mo sa Panginoon. So, ang wisdom po natin dyan, katulad nung sinasabi ko ay nasa umpisa sa inyo, read the Bible. Walang ibang paraan para maging intimacy sa Panginoon. Read the Bible. Just read the Bible. Kasi kahit makinig ka na makinig sa mga preacher at sa mga teacher, kahit 24/7 kang nakakinig sa kanila, yun po ay mga kinainan nila. At sinishare na nila yun, mapapalakas ka din doon. However, sinasabi ng Bible to read your own Bible. Sinasabi yan, nasa Psalm yan, nasa Joshua yan, talagang i-meditate mong salita ng Panginoon. Walang ibang paraan ng pagiging intimate mo sa Panginoon kundi ikaw mismo ang magbukas ng Biblia mo at mag-aral ng salita ng Diyos. Pangalawa, pray. Kasi after mong magbasa ng salita, ipag-pray mo yung mga natutunan mo. Lord, halimbawa, nakita ko dito yung sinasabing malinis na pamumuhay. Tulungan mo po ako, Lord, na ang pamumuhay ko ay maging malinis. Simpleng prayer, pero direkta mismo sa sinasabi ng Bible. Tapos, yung pakikipag-fellowship mo, fellowship yan sa Panginoon, yung tinutukoy natin dyan. Pero fellowship din naman kahit sa mga kapatid sa pananampalataya. Okay? So, before we go to second part ng ating pag-aaral na ito, gusto ko lang malaman yung karanasan